Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video ay magpapalit naman po ako ng gear oil para sa transmission ng aking Toyota Wigo. According dito sa owner's manual ay kailangan nating palitan every 80,000 kilometers or 96 months. So yung 96 months po, equivalent yan sa 8 years. So tamang-tama po yon para dito sa aking Wigo. Kasi ang natatakbo ko na po ay nasa 82,000 kilometers at almost 7 years na ang aking Wigo. So tamang-tama po yung aking timing sa pagpapalit ng gear oil. Ganun din yung oil naman na kailangan natin, again according dito sa manual, ang kailangan natin ay GL3 or GL4 na 80W or 75W90. Kaya again, nag-search lang ako online at ito yung nakita ko. Itong Toyota manual transmission gear oil na ito ay GL4 75W90. So ang kailangan po natin ay 1.25 liters. 2 litro yung kinuha ko, and then pagka sinasaling ko na po yan dito sa transmission, meron po ako ritong measuring cup. So maglalagay po ako rito ng 250 ml. Nang sa ganon, exact po yung oil na mailalagay ko. Hindi ako mag-overfill at hindi rin naman ako mag-underfill. Ganon din po, para ilipat ko itong oil na ito, again gagamitin ko itong fluid pump na ginamit ko dun sa last video ko, kung saan nagpalit naman po ako ng differential gear oil para sa Navara. Para po dun sa mga hindi pa nakapanood ng video na yon at interested din kayo na malaman kung paano magpalit ng mga differential gear oil, ilalagay ko na lang po yung link ng video sa description box. Ganon din, ini-invite ko po yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe po kayo dahil marami po tayong video rito, mga maintenance at saka mga tutorial videos tungkol sa Navara at saka sa Wigo. So ganun din, para naman tanggalin yung pillar plug at saka yung drain plug, ang kailangan lang po natin ay size 24 na socket. Yung pong link para dito sa gear oil na ito, ganun din yung ginamit kong pump, ay ilalagay ko na lang po yon sa description box. Ngayon naman po, samahan nyo ako, palitan na natin yung gear oil para dito sa manual transmission ng Toyota Wigo. So ito yung drain plug niya at ito naman yung pillar plug. As I said kanina, ang kailangan natin dyan ay size 24mm na socket wrench para matanggal. Parehas lang ng size. So ngayon, luwagan ko na muna yung dalawa na yan. Okay, maluwag na to. Yung pillar plug naman. Okay, maluwag na rin siya. So ngayon, i-drain ko na muna yung lahat ng oil netong transmission. Tanggalin ko na rin itong pillar plug para makalabas lahat ng oil. Ito
Ito yung nakuha kong gear oil. Sobrang dami nito para sa capacity niya na 1.25 liters lang. So nagtataka ngayon ako kung bakit ganun karami yung gear oil dun sa transmission. Kasi kung i-fill ko lang yan dun sa pillar cap o dun sa pillar plug, mag-overflow na yun eh. Hindi ko alam kung paano nila nalagyan ng ganitong karaming langis yung transmission. Siguro nilagay nila ito doon sa breather. Meron kasing parang breather doon sa itaas eh. Baka doon sila naglagay ng oil. Pero still, chinek ko doon sa owner's manual. Maliwanag na maliwanag, nakasulat doon 1.25 liters lang ang capacity ng manual transmission. So ngayon, ang gagawin ko na lang, pagka mag-refill na ako ng bagong gear oil, susundin ko pa rin yung 1.25 liters. Tapos i-check ko doon sa pillar plug kung mag-overflow siya. Ngayon pagka hindi siya nag-overflow, pupunuin ko na lang ng langis hanggang sa mag-overflow doon sa pillar plug. Nilipat ko rito sa galon at mahigit kalahati yung naisaling ko. So ibig sabihin more than 2.5 liters yung langis na nakuha ko doon sa transmission. Iniwan ko to more than 10 minutes na para ma-drain maigi yung mga natitirang gear oil. Ibabalik ko na yung drain plug at lalagyan ko na to ng bagong gear oil. Pag hinihigpitan nyo yung drain plug, pati yung filler plug, tamang higpit lang. Huwag nyong masyadong sikipan. Okay na yan. 1 liter and 25 ml ang ilalagay ko. So, 1 liter na to. Tapos, 250 ml. So ito yung ilalagay ko. Ngayon, as I said kanina, pagka hindi siya nag-overflow doon sa pillar cap, dadagdagan ko na lang nitong extra oil hanggang sa ma-reach ko yung point na mag-overflow siya. Tapos ito naman yung lubricant pump. Tapos itong nozzle ng pump, ipapasok ko lang dito sa pillar plug. Tapos ipapump ko na ito. Naipasok ko na yung 1.25 liters. Kaya nag-overflow na siya dyan. Tatakbang ko na yan. Tapos ko nang palitan yung gear oil dito sa manual transmission ng Wigo.
Tapos yung naka-indicate sa manual na 1.25 liters, eksaktong-eksakto yon na mag-overflow doon sa filler cap. Kasi katulad ng ginawa ko kanina, kung saan inilagay ko yung 1 liter ng oil and then, di ba, naglagay ako ng 250 ml dito sa measuring cup. Actually, dinagdagan ko pa yan ng 100 ml, kaya ginawa kong 350 ml. Kasi nga, binibigyan pataan ko sa 1 liter ng oil nito, may mga maiiwan dito na hindi masisipsip nitong lubricant pump. Ganun din, may mga naiiwan ng oil dito sa loob yan at saka dito sa hose mismo. So, dinagdagan ko lang yun ng 100 ml para pataan. At ganun din naman, nung maubos ko yung laman dito, eksakto, nag-overflow na siya doon sa filler cap. Ang pinagtataka ko nga lang dito ay bakit yung original gear oil niya ay nasa mahigit 2.5 liters. Kasi kung ilalagay mo yun doon sa may filler cap, hindi aabot ng ano yun eksaktong 1.25 liters mag-overflow na. So para sa akin, ang sinunod ko na lang dito ay yung nakasulat dun sa manual na 1.25 liters. So sana may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.